Kendra, naging maayos naman ang naging operasyon natin sa'yo. Wala ko nakikitang problema pagkatapos nyon ay na rin dito sa mga lab results mo. Bungad kay Kendra ng family doctor nilang si Doktora Ocampo. Safe ang lahat for now, but we know naman na ang lahat ay may risk talaga. Ikinalulungkot kong sabihin na dahil sa surgery, bumaba ang count ng egg cells mo at nasa almost 40% na lang ang kayang i-produce nito. Anong ibig niyong sabihin, Doc Shari? Kinakabahan man sa maririnig na sagot mula sa doktor, ay nilakasan pa rin ni Kendra ang loob na itanong iyon sa kaharap. Bumuga ng hangin ng doktor bago ito magsalita. As much as possible, I want to be honest with you. Lahat ng babae ay inaasam na maging ina sa takdang panahon. Pero sa kaso mo, mas mapapabuti kung ngayon mo na simulan na planuhin o makabuo ng baby. Hanggat malinis pa ang matris mo. Malaking possibility na bumalik ang sakit mo. Kasing laki ng posibilidad na hindi na mag-function ang matris mo ng katulad sa ngayon. Well, kung gusto mo o kung hahayaan mo ako, maaari kitang matulungan upang mapadali ang proseso ng pagbubuntis mo. Napangiwi si Kendra. Wala siyang problema sa inaalok na tulong ni Doc Shari. Stable naman na siya at kayang-kaya na makabuhay ng kanyang magiging anak. Yun nga lang ay may problema. Doc, single po kasi ako. Nagkibit ng mga balikat ang doktor. Then maybe ito na ang tamang panahon para maghanap ka ng partner. Hindi ko nasaklaw ang tungkol dyan. Pero Kendra, pag-isipan mo, okay? Sinasabi ko lang mga to at ang suwestyon ko bilang doktor mo. Para mo na rin sinasabi sa akin na wala akong option sa bagay na to, Doc. Napupulot ba ang asawa? Wow lang talaga. Hindi naman ginusto ni Kendra na maoperahan sa endometriosis. Pero siya pa tong pinapahirapan ngayon ng tadhana. Actually, meron. Pasensyosang wika ng doktor. Hinintay ni Kendra ang iba pang sasabihin ito. Pamilyar ka naman siguro sa artificial insemination? Makakatulong yun sa problema mo. Pwedeng kakilala mo ang sperm donor or pwede namang ang clinic na lang maghanap ng donor para sa'yo. Sige po, Doc. I'll think about it. Sagot na lang ni Kendra. Hindi na niya pinalawak ang salitaan nila ng doktora. Hindi rin naman siya nauunawaan nito. Wala nga yatang emosyon ng mga doktor sa tuwing kausap ang mga pasyente nila. Ultimo kasi ang sinasabi nitong artificial na paraan para magbuntis ay hindi maaari sa kanya dahil birhen pa siya. Binigyan siya ni Doktora Ocampo ng mga fertility medication. Baka raw kasi magkaroon siya ng partner bigla. Makakatulong daw iyon ng malaki. Nagsabi pa na baka raw maisipan niya lang ang natural way method ng pagkakaroon ng anak. E-message raw niya ito kaagad para sa agaran na check-up sa kanyang ovary. Malalim na bumuntong hininga si Kendra. Naalala na naman niya ang dahilan sa kung bakit siya nagpapakalunod ngayon sa alak. Pagkatapos niyang magtungo sa klinik ng family doctor nila, dumiretso na siya sa bar na nasa malapit. Mula alas 5 ng hapon ay naroon na siya at nagpapakalango sa alak. Paano ba naman? Pinagkaitan na nga siya ng makulay na love life, tapos ngayon, alanganin pa ang purpose niya sa population growth ng mahal niyang bayan ng Pilipinas. Iyon talaga ang mga naglalaro sa isipan ni Kendra. Hanggang sa makatayo na siya sa kinaupuan. Lalabas na siya ng bar. Mataas ang alcohol tolerance niya, pero hindi niya gustong pulutin sa kalsada. Nararamdaman niya kasi ang kagustuhan na ma-knockout. Nakakahiya sa mga kapatid niyang lalaki kapag nagkataon. Mga pulis pa naman din ito. Anak ng tinapa naman! Napapikit sa labi sa frustration si Kendra. Tinatahak na niya ang pinaparadahan ng kotse niya nang may mamataan siyang tao na kung hindi siya nagkakamali ay tila hin-hold up. Kung mamalasin ka nga naman, sunod-sunod pa! Sabi pa ng babae sa sarili. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang natakot ng ganoon si Alonzo. Kung sabagay, ngayon lang din naman nangyari sa kanyang kamalasan na iyon. Ngayon lang din siya nasipa ng ganoon katindi sa tanan ng buhay niya. Nagkandagulo nga siya ng 2 ikot sa malamig na semento. Magmamatigas ka pa talaga? O gusto mo talagang mas masaktan pa? Mariin at ani mo may patagong tanong sa kanya ng holdupper.
Binigay ko ng lahat ng gamit ko sa inyo. Nakikiusap akong wag ng singsing na to. Pamana kasi sa akin to ng lolo ko. Natigil nang sinasabi ng lalaki. Tinadyakan na naman kasi siya sa sikmura ng isa sa dalawang holdupper. Wala akong pakialam. Kahit sino pang Herodes na nagbigay sa inyan. Ang intindihin mo ay matitikman mong lintik ka kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Brad, tama na yan. Marami-rami naman na tayo nakuha. Tara na, bago pa tayo madaanan ng parak. Aya rito ng kasama. Nasa palad dito ang susi ng RAV4 Hybrid. Ang masaklap lang, pinakamura na nga dala niyang sakyan ay saka pa siya na hold up. Sandali, may mamahalin na singsing pa to. Timbre pa nito sa kasama. Tinitigan muna siya ng lalaking sumipa sa kanya. Kanda atras naman si Alonzo at malakas ang kanyang pakiramdam. Natatadyakan na naman siya rito bago siya iwan na nakalugmok doon. Kung may maipagpapasalamat man siya sa mga oras na iyon, ay ang kawalan ng sapat na armas sa mga holdupper na siguradong uutas sa kanya. Ora mismo. Pasensya, hindi ko talaga maibibigay ito. Makikipagtawaran pa ni Alonzo sa mga ito. Nanlilisik ang mga mata na inaangat na nga ng lalaki sa ere ang isang binti nito. Formang sisipain na naman siya. Otomatikong napaukulo na lamang siya at mariin na napapikit. Hinintay na lang ni Alonzo ang muling paglapat ng goma ng sapatos nito sa kanyang katawan na nakakapagtaka naman na hindi nangyari. May mga hold-upper din pala na hindi marunong makontento, ano? Gigil na ang boses na galing sa babae. Sa tulong ng mga street lights sa lugar na iyon, ay nasaksihan ni Alonzo ang ginawa ng babaeng nakamulatan niya. Ito na ang nagtuloy ng tadyak na pakakawalan sana ng isa sa hold-uppers niya. Pagkasipa ng babae sa gulugod ng hold-upper, ay otomatikong napaluhod ang huli. Pagkaluhod ay agad sumampa ang babae sa kandungan nito. Saka matinding knee strike na ang ginamit nito sa chin ng hold-upper. Bumulagta na sa semento ang lalaki pagkatapos na matikman ang nasisiguro niyang buong puwersang knee strike. Mangha si Alonzo sa pinakitang katapangan ng babaeng nakasuot ng tactic boots. Nakatunganga ka lang talaga. Ni hindi mo naisip na mababagok ang ulo nito. Sabi ng matapang na babae sa kanya. Sinalo kasi nito ang ulo ng nawalan ng malay na holdupper bago iyon mabagok sa matigas at malamig na semento. Gulat man ay binukan niya ang bibig para sana magsalita pero walang lumabas na boses mula kay Alonzo. Hindi pa nga niya sinubukan ulit na magsalita ay napatunganga na naman siya. Tinakbo kasi ng astig na babae ang isa pang lalaki na humold up sa kanya. Sa pagkakataon na iyon ay mas nagulantang na siya. May baril palang matapang na babae. Pinaputok nito iyon sa mga gulong ng sasakyan niya. Walang mintis. Umekis sa gitna ng kalsada ang RAV4. Nakaawang na lamang ang labi na natigagal si Alonzo sa nasaksihan. Nanatili siya sa kinasasalampakan at sa tingin niya ay mapupugto na ang hininga niya sa kaba para sa kaligtasan ng babaeng ngayon naman ay matapang na tinakbo ang pinaghintuan ng kanyang sasakyan. Maraming salamat. Pulis ka pala. Ani kay Kendra ng lampang lalaki na tinulungan niya kanina lang. Napailing na lamang siya. Lampa talagang unang salita na naisip niyang ipanlarawan sa lalaking ito kahit napakataas naman ito. Lanky, 6 feet tall. Alonzong pangalan daw. CEO of Dalarama Holdings. Ayon sa mga kasamahan niyang pulis, Dalarama Holdings daw ang owner at parang handler ng mga supermarket na DNR. Wala yan. Trabaho ko yan. Simpleng sagot niya. Tinanguan niya ang lalaki. Sa susunod, mag-ingat ka. Lalo't ganyan na CEO ka naman pala. Wala mong bodyguard? Hindi naman ako VIP para magkaroon pa ng bodyguard. Nasusundan lang ako sa lahat ng oras. Nagkibit na lang siya ng balikat bilang tugon. Sinuliapan niya ang suot niyang relo pagkatapos. Halos alas 4 na pala ng umaga. Kung ganon, ako palang mas VIP sa ating dalawa. Ha? Kumunot ang noo ni Alonzo sa labis na pagtataka. Technically ay ako ang VIP sa atin kasi niligtas kita. Meaning, may utang kang dapat na bayaran sa akin.
Taas-baba ang mga kilay na tura ni Kendra sa kaharap ng CEO. No problem. Magkano bang gusto mo? Hep? Maagat na inawat ng babae ang pagdukot na gagawin ng CEO. Kunot-noon na sinalubong siya nito ng tingin. Seriously, wala naman talagang problema, officer. Maliit na bagay ang pera sa nagawa mong pagliligtas sa akin. Hindi naman sa binibili kong prinsipyo mo o ang uniform mo, pero naunawaan ko naman na lahat ng tao ay kailangan ng pera. Tinakpan ni Kendra gamit ang sarili niyang palad ang bibig ng lalaki upang matigil na ito sa paglilita niya. Make me pregnant tonight. Yun ang hihingin kong kabayaran sa'yo. Saka seryoso niyang saad sa lampang CEO. Otomatikong namilog ang mga mata ng lalaki dahil sa narinig na salita mula sa kanya. Yung papasukan nga niyang butas ay hindi alam ni Alonzo kung paano pasukin. Ang buntisin pa kayang isang babaeng pulis. Napapangiwi na talaga siya sa napasukan na sitwasyon. Magmula pa kanina. Marahas din siyang napalunok habang mataman niyang pinakatitigan ang baril ni Kendra na iniwan ito sa bedside table. Naliligo kasi ang babae sa mga oras na yon. Hindi yan puputok kung titignan mo lang. Untag sa kaniya ni Kendra. Tapos na itong maligo. Nilingon niya ang policewoman. Mas marahan siyang napalunok nang mapagtanto niyang nakatapis lamang ito ng tuwalya. Binalik na lamang niya ang mga mata sa baril. Iniisip ko lang kung bakit mo napiling maging pulis, gayong isa kang babae. Hindi na nahiyang isinaboses ni Alonzo ang katanungan na kanina pa naglalaro sa isipan niya. Oo na, tinanong lang din niya iyon para bilhin ng oras. Mas magtatagal sila na mag-usap, mas mainam para sa kanya. Lahi kami ng mga pulis. Matinding impluwensya yata ang ganoong kaalaman na ang lahat halos ng pamilya niyo ay pare-pareho ng propesyon. Simpleng tugon ni Kendra. Inalis ng dalaga ang towel na nakapulupot sa ulo. Pinunas ito iyon sa gupit lalaki nitong buhok. Tahimik na pinunood lamang ni Alonzo ang kilos ito. Sa bagay, sabi nga, huwag mong i-underestimate ang power ng influence. Komento ng CEO. Oo, at kung nabasa ko naman ang ibibida ko sa'yo, ang sabi doon ay influence daw ay leadership. Anang babae, nilapitan ng baril na nasa mesa. Dinampot nito yon. Maybe, dahil nga napapagaya ka. Komento ulit ni Alonzo. At sa ating dalawa, hindi ba ako ang leader ngayong gabi? Dahil ako nagdala sa'yo dito, kahit ikaw ang nagbayad ng kwartong to? Nagtatakang anang binata. Matamis na nginitian siya ng babaeng pulis. At sa nagbibirong tono, ay tugon ito. Sabi ko, ako ang leader sa ating dalawa ngayong gabi. Dahil sa hawak ko to. Napaatras si Alonzo nang itutok ng dalaga sa kanya ang hawak nitong baril. Obviously, tinatakot siya ni Kendra. Iniisip siguro na ayaw niya dito dahil may pagkamaskulado ang katawan ng babae. Gawa nga ng isa itong pulis. Umaatras man ay nagawa niyang isang pa mga hita sa kinaupuan niyang kama. Itutok ba naman ni Kendra ang baril sa gitnang parte niya kung saan naroon ang ibon na nabibigyang laya lang na lumipad kapag nahawi ang ulap. Kendra, wala naman sanang ganyang biro at baka pumutok yan. Uy, natal niyang anay sa babae. Mula sa panginginig ng kanyang labi ay nagkiskisa ng mga ngipin ni Alonzo nang malakas na tumawa ang babaeng pulis. Nakakainis. Alam niyang nagbibiro lang ito pero takot na kaagad siya. Kaya hayon at otomatikong pinagtawanan na siya nito. Sa susunod, aralin mo mga basic na bagay kahit para lang sa self-defense. Hindi ka puputukan ng baril ng taong may hawak nun kung ang daliri niya ay nakalabas sa trigger. Minwester sa kanya ni Kendra Police ang sinabi. Nakalabas nga ang daliri nito sa trigger ng baril. Pero malay ba naman niya sa mga baril? Itong pulis sa kanilang dalawa at hindi naman siya. Natural lamang na ito magbigay ng mga ganong info sa tulad niya. Ganoon man ka-basic iyon, gaya ng sinabi nito kanina. Hindi ko naman kailangan na aralin yan. Saka nagkataon lang talaga yung nangyari kanina. Depensa ni Alonzo sa sarili. Yun na nga, hindi mo masasabi mga pangyayari. Hindi ako naniniwala na meaningless ang bawat pangyayari sa buhay natin. Mas naniniwala ako nangyaring kanina
dahil nakatakda na magkakilala tayong dalawa. Nakatakda na ikaw magrita sa akin dahil pilit na kinukuha ng mga yun itong singsing na binigay sa akin ng lolo ko. Minuestra niya ang suot niyang kwintas kung saan ginawa niyang pendant ang singsing na kanyang tinutukoy. Pagak na ng tawa ang babaeng pulis. Sa gulat ni Alonzo ay nilapitan siya ni Kendra. Hinila ang suot niyang kwintas, saka pinagmasdan ng singsing na naroon. Kandatras tuloy ang ulo ng nabiglang binata. Paano ay nakaharap siya sa flat naman na dibdib ni Kendra? Pero kahit flat iyon, ay dibdib pa rin iyon ng isang babae. Hindi siya komportable. Oo nga pala, ano bang meron sa singsing na to? Bukod sa galing to sa lolo mo. Loko ka? Iisa lang buhay natin. Kapag nasa ganong sitwasyon ka na, gaano man kahalaga sa iyong material na bagay? Ibigay mo na, kesa naman masaktan ka pa. Natigilan si Alonzo. Hindi niya inaasahan na mapapatigil siya na nagsasalitang maliit na labi ni Kendra. Halatang ni hindi yun kahit kailan nasayaran ng sigarilyo. Ang singsing na to'y napakahalaga sa akin. Para to sa babaeng pakakasalan ko. Mumultihin ako ni lolo kapag nawala to. Hagalpak na tumawa na naman ng babae. Sa sandaling panahon na nakasama niya at nakilala ang babaeng pulis, hindi na niya mabilang kung ilang beses siya nitong pinagtawanan. Hindi niya tuloy may iwasan na kabahan. Sa napipintong maganap sa kanila ngayong gabi, ay di hamak na mas lalo siyang pagtatawanan ng babae kung malaman itong nakatuntong siya sa ganong edad na nananatili siyang birhen. Kung sa bagay, nabanggit naman ito sa kanya na birhen pa rin ito. Kaya bahala na. Sige na, maniniwala na kung mumultuhin ka ng lolo mo pag naiwala mong singsing na yan. Nakangising ani ni Kendra sa kanya. Totale, kailangan ko rin namang maniwalang mabubuntis mo ako ngayong gabi. Pagkasambit no ni Kendra, ay inalis na nito ang pagkakabuhol ng towel sa sariling katawan. Tumambad sa kanya 2 medyo flat na burol. Mahihirapan na sanang huminga si Alonzo nang bigla siyang bigyan ng hangin ng babaeng pulis. Oo, hinalikan na nga siya nito. Sabay dahan-dahan na siyang inihiga sa kama. 4 weeks later. Nasa pinto pa lamang ng bahay nila si Kendra ay tila may humalukay na sa sikmura niya nang dahil sa mabangong amoy ng tinapa. Naghugas siya ng mga kamay. Mamaya na lang siya magbibihis. Kakainin muna siya. Natakam na kasi siya nang makita niya'y nakahain na sa mesa ang mamantikang fried rice na may toyo, tinapa, itlog at kamatis sa sausawan with pakbet na gulay pa. Oh, nariyan ka na pala. Sakto naman na naluto ko na yung dapat ikaw nagluto para sagahan natin kaninang umaga. Anang Kuya Cardo niya. Siyang sulpot nito. Naka-apron pa. May bitbit itong pitsyel na namamawis pa sa lamig. Masama nga pakiramdam ko kaya hindi ko kaya magluto. Pangangatwira ni Kendra sa nakakatandang kapatid. Pero alam mo namang minsan lang tayo nakukumpletong 4 ito sa bahay. Sabat naman ang isa pa niyang kuya na si Cruz. Kadarating lang din ito. Naka-uniform pa na tulad niya nang dumulog sa mesa. Gusto mo yata magpakita sa iyong nana tata. Kabilin-bilinan pa naman na minsan kahit isang beses ay magsabay-sabay tayong kumain at wag hayaan na hindi yun mangyari. Napasimangot si Kendra. Hindi man niya inaasahan ay biglang sumagi sa isip niya ang kaparehong salita na iyon ng lalaking nakasiping niya. Halos 4 na linggo na ang nakakaraan. Pilit niyang binaliwala na lamang ang kung anong sumingit sa isipan. Sorry naman, hayaan niyo, babawi na lang ako. Sa susunod na narito si Kuya Kevin. Aniya, tukoy niyang isa pa niyang kuya. Kailangan niyang bumawi sa mga ito. Pinangako rin kasi nila sa isa't isa na minsan talaga dapat ay magsabay-sabay silang kumain. Hindi nila kasi masasabi, baka bukas makalawa ay makapag-asawa ng isa sa mga kuya niya. Nang makaupo na siya sa harap ng hapagkainan, ay kaagad siyang sumubo ng pagkain, gamit lamang ang kanyang kamay. Para sa kanya ay hindi naman ginagamitan ng kutsara ang ganoong ulam. Animo lalaki pa na itinaas ni Kendra ang isa niyang binti sa kinuupuan. Magana siyang sumubo ngunit para lamang magulantang pala siya pagkatapos. Pagkasubo kasi niya sa fried rice na may kinurot niyang tinapa at kamatis, ay mabilis na napatakbo ulit siya sa lababo.
At saka doon ay sumuka siya ng sumuka. Ang pagduwal na naabot niya kaninang umaga sa tulong ng Candy ay ngayon natuloy. Aba, Kendra, ano nangyari sa'yo ha? Nandidilat na tanong ng Kuya Cardo niya. Masama ang pakiramdam mo kaninang umaga, tapos ngayon ay naduwal ka. Parang may kakaiba na sa bunso natin, Kuya Cardo. Sabi ng Kuya Cruz niya sa pabirong tono. Hindi siya makapag-react. Wala naman siyang maisuka, kundi kulay dilaw na likidong mapait lang. Pero ewan ba niya kung bakit ayaw tumigil ang sikmura niya sa pagbaliktad? Kung tutuusin naman ay wala siyang narasahan sa sinubo. Ang unusual nga, samantalang sarap na sarap siya sa amoy ng tinapa kanina. Sinumulan na rin niya magkwenta ng huling dalaw niya sa kanyang isipan. Mga kapatid, alam niyo bang may bisita tayo? Biglang singit ng boses ng isa niyang pangkuya na si Kevin. Nakakapagtaka na naroon na ito. Gayong ang alam nila ay mamaya pang 11:00 ang tapos ng duty ni Kevin. Pero wala sa wisyo si Kendra para alamin ang dahilan at kung sino ang bisitang sinasabi nito. Nasusuka pa kasi siya. May pakiramdam siyang manghihina siyang lalo kung hindi niya ilalabas ang mapait na likidong iyon. Ilang araw na akong nagsususpecha sa kotse nito eh. Paikot-ikot sa harapan ng bahay natin. Kung hindi nga lang magandang klase ang kotse at kundi lang mabubutas ang katawan nito sa mga bala ng baril ng mga nakatira sa bahay natin, iisipin ko ng akyat bahay ito. Pagbibida pa ng Kuya Kevin niya. Ano naman ang aakyatin sa bahay na ang baitang ng hagdan ay aapat? Corny na joke ni Cruz. 4 lang talaga ang baitang ng hagdan sa loob ng bahay nila dahil bungalow lamang iyon. Pagpasok mo ay munting living room na. May dibisyon na kortina at counter na maliit para sa kusina at dining area. Ang 4 na baitang ay tumutumbok naman sa mga kwarto nilang mula sa living room ay tanaw na kaagad. Sino ba yan? Tanong ni Cardo. Imbes na sumagot ang Kuya Kevin niya, ay nanlaki na ang mga mata ni Kendra. 3 kalakihan ang pumasok sa bahay nila. May bitbit na grocery sa mga yon na may tatak ng supermarket na nakikilala niya. DNR Supermarket. Hi officer, good evening. Iyon lang naman ang sinabi kay Kendra nang kakabanggit lang niya na CEO ng DNR. Ewan ba niya kung bakit mas bumaliktad pa yata ang kanyang sikmura nang makita niyang nagkakagulo na ang mga kuya niya at nagkakaisa na mga ito sa mga alak na nasa loob ng supot ng DNR. Dinala ko talaga ang mga yan para sa inyo. Ani ulit ni Alonzo. Okay ka lang ba? Nakatikim ng matalim na tingin mula kay Kendra ang CEO. Mukha ba akong okay? Ngumiti ang lalaki. Nagmadali itong lumapit sa isang supot na bitbit nito. Yung supot na hindi binigyan ng pansin ng mga kuya niya. May kinuha roon si Alonzo. Ilang saglit ay binalikan na siya. Eto, makakatulong ang essential oil na to sa nararamdaman mo. Simhutin mo. Okay yan sa buntis kasi eucalyptus naman. Walang salita na tinanggap ni Kendra ang essential oil. Hindi ako makakain. Gutom na ako pero hindi ako makakain. Parang bata na aniya. Pagak na natawa si Alonzo. Ganyan talaga, because you're pregnant. Tipid na tumango si Kendra. Of course she is. Masyado na silang matanda para hindi malaman na buntis siya. At matanda na rin sila para ikagulat pa ang bagay na iyon. Silang dalawa ang may ginawang milagro, kaya nararapat lamang na alam nila ang effect nun sa kanila. Besides, siniguro naman niyang makakabuo sila. After all, iyon ang purpose niya sa paniningil sa lalaki. Pero ang rason sa pagparoon nito ngayon sa bahay nila ang hindi niya maunawaan at wala sa usapan nilang dalawa. I'm pregnant. Alam natin pareho to. Ginawa kong lahat ng posisyon na napanood ko. Kasi hodang magpatiwarik ako para lang mabuo to. At dapat ko pa bang ipaalala sa'yo na halos lahat ay akong kumilos? Kaya ano at naririto ka? Anong kalokohan yan? Litaan niya ni Kendra. Itinuro niya ang mga bitbit nitong groceries. Kailan mo pa ako natuntun? Kailan mo pa minaman-manan tong bahay? Tanong pa niya sa CEO. Hindi naman nakakapagtaka para sa lalaki ang mga nagawa. Dahil nasa itsura naman ito na pinanganak na may pribilehiyo. Pero ang importanteng tanong ay bakit nito iyon ginagawa? Teka,
Isa-isa lang ang tanong, Kendra. Anang lampa na CEO sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun, alam kong bubuntis kita, kaya may karapatan naman siguro kung ipahanap ka. Before approaching you again after that night, hindi ba't mas okay naman na kilalanin ko muna mga kuya mo? And what's wrong with those goodies? Lahat naman ng tao na bumibisita sa ibang bahay, may bit-bit na pasalubong. Tumaas ang isang kilay ni Kendra. Pumalukip-kip siya. Ayusin mo lang. Sa inis niya ay ngumiti lang si Alonzo. Yung ngiti nito na noong unang beses niya makita ay hindi niya akalain na magdudulot ng kilabot sa sistema niya. Sa ikalawang pagkakataon, dapat pa na maalarma na siya at ganoon pa rin ang dinulot ng ngiting iyon sa kanya. Nandito nga ako sa harap mo ngayon para ayusin to. Para ayusin ang kung anong dapat na ayusin sa pagitan natin. Matatag na deklara ng lalaki. Anong kasing pag-aayos ng ginagawa mo? Muling kastigo ng babaeng pulis dito. Kinuha niya ang baril na nakasukbit sa kanyang bewang. Inikot-ikot yon sa daliri niya pagkatapos. Siguraduhin mo lang na matutuwa ako sa sagot mo. Alonzo de la Rama. Binantaan na nga niya. Akalain ba naman ni Kendra na mas lumawak pa nga ang nakakakilabot ng ngiti ni Alonzo? Grabe. Inalam mo pa talaga ang tunay kong pangalan? Hindi makapaniwalang bulalas ng CEO. Huwag kang filingero ha. Natural na malaman kong full name at may record ka sa presinto. Oo nga pala. Nakangising palusot ni Alonzo. Hindi na bale. Hindi na mahalaga yan sa taong namamanhikan. Taas-baba ang mga kilay na sambit ng lalaki. Nagsalubong naman ang mga kilay ni Kendra. Ano namamanhikan? At tila sagot sa katanungan niya. Hayun, may ngiti sa labi na bigla na lamang siyang niyakap ng babaeng sopistikada. May hawak na pumaypay at amoy mayaman. Nako, talaga palang pulis ang mamanugangin natin, Greg. Anang may edad na babaeng yumakap sa kanya sa lalaking nilingon nito. Nice to meet you, Iha. Sabi kay Kendra na nasisiguro niyang tatay ni Alonzo. Lihim na napangiwi ang buntis. Hinuhuli niya ang tingin ng CEO, ngunit sadyang iniiwasan na siya nito. Sa inis niya ay lumabas pa ito ng bahay. Same here po. Napipilitan na tugon na lamang ni Kendra sa mga oldies. Oh, yan na pala sila. Ang bilis. Gusto ko yan. Nagpapaypay na ani ng mami ni Alonzo. Gamit ang tiniklop na nitong pumaypay. Tinulak nitong mister. Ginuso ang mga kalalakihan na may bitbit na mga stainless tray. Sinundan niya ng tingin ang pinasalubong ng ginang sa asawa nito. Ganoon na lamang ang pagkunot ng kanyang noo sa labis na pagtataka. Hindi yata talagang may pamamanhikan na magaganap ngayong gabi. Obvious naman kasing ulam ang laman ng mga tray na iyon. Pagkatapos ng grocery bags, tray naman. Mababango nga ang ulam. Ani mo umarkila sila ng mga kuya niya ng catering service. Perfect! Sobrang perfect kahit biglaan ang lahat, Iha. Masiglang wika ng mami ni Alonzo. Umawang ang labi ni Kendra. Magsasalita sana siya. Pero hindi pa pala doon magtatapos ang pagkagulantang niya. Maya-maya lamang kasi, matapos na nag-thumbs up sa kanya ang kuya Kevin niya, ay binulungan nito ang dalawa niya pang kuya. Naguguluhan man siya, hindi niya naman makuhang magtanong. Imposible siyang makapagtanong o makapagsalita man lang. Ang nanay kasi ni Alonzo, daig pa ang nakakita ng manika. Hinahaplos-haplos ang ulo at braso niya. Halika na, Iha. Saan bang banyo niyo? Tanong ng ginang, natapos siyang pagkatuwaan na haplusin. Itinuro naman ni Kendra ang banyo. Sa pag-aakalang makikigamit ito noon. Sa gulat na naman niya, ay inakay siya nito papunta roon. Aayusan daw kasi siya nito. Kinaumagahan, hindi pa man nagiinit ang mga mata ni Kendra na nakatitig sa kisame ng kanyang kwarto, ay mariin na napapikit na siya at napakamot sa sariling liig. Naalala kasi niya ang mga nangyari kagabi. Pinikot siya ni Alonzo. Kung paano nangyari pati ang alkalde ng lungsod ay naging panauhin nila kagabi, ay hindi na niya halos maisip pa. Shit! Bulalas ni Kendra.
Nang hilahin kasi niya ang mahabang unan na nakaugalian na niyang yakapin, ay may ibang tao na nakayakap doon. Isip tong lalaking to, lalampalampa, pero mapapakasalan na ako sa mabilis na paraan. Bulong niya sa nabungaran na mukha ni Alonzo. Himbing na natutulog pa, ang ngayon ay fiancé niya. Naalala niya pa na sobrang lasing ni Alonzo at ng mga kuya niya kagabi. Tinulak ng mga loko-loko niyang kuya ang kanyang butihin na fiancé, papasok sa kanyang kwarto. Pinatulog ng 3 barako ang lalaking lampa sa kwarto niya sa katwiran na suot naman na raw niyang singsing na nagpapatunay na isa sa mga araw na ito ay ikakasal na sila ng CEO. Kaagad ay boto na kay Alonzo ang 3 itlog. Buntong hininga na lamang na pinagbasdan sa ere ni Kendra ang sariling palad. Naroon nga sa palagsingsingan niya ang singsing na pruweba ng mga kalokohan ni Alonzo kagabi. Kumikin ang mga bato noon na tila inaasar pa siya. Iyon ang singsing na kung hindi siya dumating upang iligtas ang lampang lalaki, ay tiyak niyang magdudulot dito ng malubhang tama mula sa mga humoldat dito. Matapos sa pagmasda ng suot na singsing, binalingan ulit niya ang tulog na lalaki. Pinaningkitan niya ito ng mga mata kahit hindi naman siya nakikita nito. Akala mo naman talaga makakatagal kang makasama ko. Hoy, FYI, ang mga kuya ko nga isinusukuan ako, no? Parang bata na nakalabi niyang pagkausap dito. Ewan ba niya? Magmula nang may maganap sa kanila ng lalaking ito, noong partikular na gabing iyon, ay meron siyang kakaibang pakiramdam na para bang na-invest niya rito. Kaya nga ba siya naiinis sa kasalukuyan na nagaganap? Kinakabahan siya na baka sa dulo nito ay mag-grow ang kung anong kakatwang pakiramdam na iyon. Nasa ganoong isipin si Kendra nang malukot ang mga kilay niya sa pagtataka. Habang minamasdan kasi niya ang tulog ni si Alonzo, ay may namataan siyang tila galos at pasa sa bandang panga nito. Good morning, my hot police woman fiancé. Bakit ang lapit mo? Ibigyan mo ba ako ng morning kiss? Napamula agad si Kendra sa biglaang pagdilat at pagsasalita ng lalaki. Pero ang mas nakapagpagulat sa kanya ay ang morning wood dito. Late na nang mamalayan niyang halos nakadaga na pala siya kay Alonzo. Tumutusok na sa bandang puso niya ang flashlight nito. Good morning. Kandautan na tugon ng babae. Pero buti na lang at pulis siya. Pwede siyang mag-inat na animo barakong lalaki. Pwede rin niyang idahilan kay Alonzo na ang mga pinagdaanan niya sa training nila ang nagpalakas sa kanya, kaya sa ginawa niyang pag-iinat ay nahulog ito sa kama. Ouch! Daing ni Alonzo, sapo ang sariling pang-upo. Ano ka ba naman? Nag-inat ka lang ngayon, hulog mo pa ako. Lukot ang ilong na reklamo pa nito kay Kendra. Sorry naman, nasanay akong walang katabi sa kama. Kung bakit naman kasi pumayag ka matulog dito, ang dami namang kwarto ng mga kuya ko. Palusot ni Kendra sa lalaki. Kahit naman tinabihan kita sa pagtulog, wala naman akong ginawa sa'yo ah. Nagpaka-gentleman naman ako. Katwira ni Alonzo. Tumayo na siya. Bumangon na rin kasi si Kendra. Automatiko niya itong nilalayan, ngunit kinabig lang ng babae ang kanyang palad. Buntis lang ako, hindi pa ako inutil. Ani Kendra sa kanya. Grabe ka naman, parang inilalayan ka lang naman. Ganun ang mga gawain ng gentleman. Nakangiting sabi na lamang ni Alonzo. Whatever. Ba't naman ganyang kakasungit, Kendra? May problema ba? Do you really have to ask? Asik sa kanya ng babae. Posible kaya naglilihi na ito kaya galit agad sa kanya? Marahan na tumawa si Alonzo. Nagkamot siya sa sariling ulo. Oo nga pala, buntis ka nga pala kaya ganyang kakasungit. Hindi niya alam kung may mali ba sa sinabi niya. Nakakuha kasi siya ng matalim na tingin mula kay Kendra. Nang hindi naman ito kumibo at tinalikuran na siya ay hinaya na lamang niya ang babae na makaalis. Nanatili na lamang siya sa likuran nito. May gusto ka bang ulamin for breakfast? Tanong ni Alonzo. Naabutan niya kasi si Kendra na may hinahanap sa cupboard. Hindi naman tumugon ng babae. Dinampot lang ang paminta. Kumuha rin ito sa fridge ng sibuyas at 2 itlog. Akmasa nang pipihitin na ni Alonzo ang kalan
nang magsalita si Kendra. Huwag mo nang pakilamanan yan. Ako nang bahala dyan. Nagtama ang kanilang mga mata. Tutulungan lang sana kita. Kakasabi ko lang kanina, buntis ako at hindi inutil. Kaya pwede ba, Alonzo? Leave me alone here. Pagsusungit na naman ito sa kanya. Itinaas ni Alonzo ang dalawang palad, tanda ng pagsuko. Okay, sabi mo eh. Kahit ganoon ang binigay niyang reaksyon sa pagpapaalis sa kanya ni Kendra, ay nanatili pa rin siya ng ilang saglit doon. Tinulungan niya pa rin ang babae hanggang sa makapagsalang na ito ng itlog sa mainit na kawali. Lihim siyang nagpasalamat nang hindi naman na ito nagreklamo pa. Tumalikod ng lalaki ng pihitin ni Kendra, pa-off ang kalan. Aalis na ako. Nasa sala lang ako kapag kailangan mo ko. Ayusin ko rin ng kotse para maihatid na kita. Aniya kay Kendra. Naibili na sa kanya ng kuya nitong si Cardo na si Kendra ang huling papasok sa mga ito sa araw na iyon, kaya automatic naman ihahatid niya ito sa presinto kung saan ito nakadestino. Wala siyang nakuhang tugon mula sa babae. Pumakbang na siya paalis. Ngunit hindi pa man siya halos nakakalayo, ay naringganan niya ang nagmamadaling yabag ni Kendra. Maya-maya pa, ay sumuka na ito sa sink. Paghilot na lamang sa likod nito ang nagawa ni Alonzo. Buti pala sinadya kong bagalan ng hakbang ko. Biro niya sa pinakamatapang ni babae na nakilala niya. Talim ng tingin lamang ang sagot sa kanya ni Kendra. Kung may magpapaamin kay Kendra sa mga sandaling iyon, ay hindi niya aaminin na may kung anong mainit na humaplos sa kanyang dibdib nang dahil sa sinambit na iyon ni Alonzo. Kaya nga tinignan niya na lamang ng masama ang lalaki. Magkatitigan sila sa salamin na nasa kanilang harapan, kaya malinaw niya pang nakita na sincero ang lalaki sa sinabi nito. Itinaboy niya ito kanina, wala siyang karapatan na mag-guilty pagkatapos. Hindi rin naman bagay sa kanya. Sige na, iwan mo na ako rito, kaya ko ng sarili ko. Sabi niya kay Alonzo sa malamig na tono. The latter shrugged. Okay, I'll just wait for you outside. Kung gutom ka at kung may gusto kang kainin, sabihin mo lang ako. Napasimangot na lang si Kendra nang maiwan siya mag-isa. Sa pagsimangot na lang talaga niya idadaan ang lahat, kaysa naman aminin niya sa sarili na kinikilig siya. Hindi ka kinikilig, Kendra. Imahinasyon mo lang yun. May tinig niyang pangungumbinsi sa sarili. Hindi niya yata matanggap na kinikilig siya sa isang lampa. O baka naman hindi lang niya gustong tanggapin na nagugustuhan niyang pakiramdam na may willing pala na mag-alaga sa kanya at mag-alala bukod sa mga kuya niya. Sure ka ba na wala kang gustong kainin? Sure ka ba na kaya mong pumasok? Okay lang ba ang pakiramdam mo? Kaya mo ba talaga? Hindi na nakatiis si Kendra. Tinapunan na niya ng matalim na tingin si Alonzo. Nakaharap na sa manibela ang lalaki at lahat. Nakukuha pa talagang magsalita at lingunin siya. Kada pinapahinti tayo ng traffic lights ay tinatanong mo yan. Kung hindi mo napupuna, aba, ako kasi punang-puna ko, Alonzo. Panunupla niya sa lalaki. Pagak itong tumawa. Pasensya na, kapakanan mo lang naman ang iniisip ko. She rolled her eyes. Okay lang ako. Panunupla niya ulit dito. Masyado akong malakas para alalahanin ng katulad mo. Nais saning idagdag pa ni Kendra, ngunit pinili na lamang niyang manahimik. Minsan kasi, sa sobrang kaprangkahan niya, ay may nakakasamaan siya ng loob. Okay, if you say so. Iiling-iling na kinuha na lamang ni Kendra ang cellphone niya. Ngayon lang kasi nangyari na hindi siya kinumusta ng mga kuya niya. Alam naman ng mga ito na papasok siya. May mga pagkakataon naman na nagigising siyang mag-isa na lamang sa bahay. Ngunit tumatawag naman sa kanya ang mga kuya niya para kumustahin siya. Imposibleng makalimutan siya ng mga ito. Hello, kumusta? Sarkastikong bungad ni Kendra sa tatlo niyang kuya. Nakakonekta sila sa isa't isa through video camera sa isang partikular na app. Baby Kay! Uy! Wow! Mukhang di ko chika ngayon ah! Masiglang ani ng kuya Kevin niya. Nice bunso! Iba palang aura kapag sa kotse ka nakasakay kumpara sa motor. Pagbibiro naman ng kuya Cruz niya. Exaggerated na sumimangot lang siya. Lahat kayo nakapasok na, pero nakakatampo na hindi niyo ako chinek today.
Nakalabing sabi ni Kendra sa tatlo. Tumawa lang sina Cruz at Kevin. Kendra, buti naman at nagbahatid ka kay Alonzo. Alam mo naman, matagal na akong hindi kampante sa tuwing sakay ka ng Ducati mo. Kay babae mong tao, yun pa ang napili mong service. Nalukot ang ilong ni Kendra. Ang layo kasi nang isinagot sa kanya ng Kuya Cardo niya. Yan talagang ibubungad mo sa tawag ko, Kuya Card. Seryoso ka? Ngayon mo lang ako hindi tinanong kung anong inalmusal ko Nanghihinampu niyang sabi rito. Hayon na naman tuloy ang tawanan ni na Kevin at Cruz. Sige na, busy kami rito. Bigla ang paninikip ng dibdib ni Kendra nung kusang umalis mula sa pagkakakonekta sa video call ang Kuya Cardo niya. Ni wala man lang nabanggit na, "Take care, baby K. We love you." Kahit yun man lang sana, para nabawasan man lang ang pagtatampo niya rito. Shucks, ganun ba ka-emotional talaga mga buntis? Mas nanikip pa ang dibdib ng dalaga nang mapagtanto niyang hindi siya makaiyak dahil may audience siya sa loob ng kotse. Buti na lang, natanawan na niya ang headquarters kung saan siya nagjo-duty. Nang ihimpil ni Alonzo ang kotse, ay nawalan tuloy ng gana si Kendra na buksan ang pinto nun para sa kanyang sarili. Hinayaan niya ang huli na pagbuksan siya. Sa hilaksa naman ng lampang CEO ay gagawin nito iyon para sa kanya na hindi nga niya naipagkamali. Pagkahimpil ng sasakyan ay nagmamadali na itong pumakabila sa pintuan na bababaan niya at pinagbuksan nga siya ng pinto na animo siya ay isang prinsesa. Have a great day. Dinedma niya lang ang sinabing yun ng CEO. Nilagpasan na niya ito. Ingat baby K. Call kita later. Just to check on you. Napahinto si Kendra sa paglalakad. Tinawag kasi siyang baby K ni Alonzo. Kunot noon niya itong nilingon. Mga kuya ko nang tumatawag sa akin yan kahit naka-uniform ako. Malawak na ngumiti ang lalaki. Itinuro nila sa akin na kung gusto kong gumanda ang timpla mo, tawagin kita ng ganon. May kung anong bagay na naman ang tumusok sa dibdib ni Kendra sa kaalaman na gusto ng lalaking ito na gumaan ang mood niya. Talaga? Tipid na tinunguan siya nito. Ingat ha, kapag tumawag ako mamaya, sagutin mo. Sinabi rin ba ng mga kuya ko sa'yo na wala akong tawag na sinasagot, kundi ang tawag lang nila? Natawa si Alonzo. Ganun na nga, tama ka. Kung ganun pala, bigyan mo ako ng rason kung bakit dapat kong sagutin ang tawag mo. Kuyom ang mga palad na mariin niyang ani sa lalaki. Dahil fiancé mo na ako? Mas dahil mag-worry ako kapag hindi mo sinagot ang tawag ko. Dahil gusto kong alagaan ka. Sandali siyang tumitig sa mga matang iyon ni Alonzo. Iyon ang mga magagandang mata na matiim niyang pinagmasdan. Habang kapo nila kinakapa ang kilos ng bawat isa, noong gabing pareho silang walang ideya sa kanilang napagkasunduan na gawin. Ang partikular na gabing iyon na nagbunga na nga ng bata na inaasam niya bago siya makalagpas sa TikTok na tinutukoy ng kanyang doktor. Talaga lang ha? She said sarcastically. Pwede rin palang dahil ako ang inappoint ng mga kuya mo na makakasama mo sa loob ng 1 linggo na pagbabakasyon nila sa El Nido. Ano? Gulat na bulalas ni Kendra. Nagkibit ng mga balikat ang kausap. Magbabakasyon daw sila sa El Nido. Hindi raw nila nagagawa yun kasi walang may iwan sa'yo. Hindi ka naman raw sasama sa ganung kalayong lugar. Mahiluhin ka raw kasi. Lalo na ngayon buntis ka. After duty, diretso na sila sa El Nido, by the way. So you mean, mag-e-El Nido sila nang hindi sinasabi sa akin? Yep. Hindi ka rin naman daw papayag kung magpapaalam pa sila. Sumingasing si Kendra. Taguay parang bata na hinugot na naman ng mobile phone mula sa kanyang bulsa. Nang subukan niyang kumonekta muli sa mga kapatid, ay nabigo na siya sa pagkakataong yun. Nakapag-send na ako ng message sa kanila na nasa headquarters na tayo. Yan ang signal na malalaman mo nang pupunta silang El Nido. Kaya malabo na nilang sagutin ang tawag mo. Ani Alonzo habang pinipindot ni Kendra ang kanyang cellphone. Huwag mo sabihin sa akin na may GC din kayo ng mga kuya ko? Pangangastigo niya sa lalaki. Tumawa ito. Well, ganun na nga. Nagkiskisa ng mga ngipin ng babaeng pulis. This isn't fair! Medyo nga. Bali walang sang-ayon ni Alonzo. Matapang ka naman. I think hindi mo naman kailangan ng mga kuya mo.
kaya mo namang protektahan ang sarili mo. Sabi ko nga sa mga kuya mo, iniligtas mo ko sa tiyak na kapahamakan. Pinanlisikan ng mga mata ni Kendra ang CEO. Iba pa rin ang narito sila. Iba pa rin ang alam kong nariyan lang sila para protektahan ako sa bahay. Kailangan ng lalaki sa isang bahay in terms of fixing and importantly, para protektahan ang nag-iisang kapatid nilang babae. Fiancé mo ako. Lalaki ako. Oo, may mga pagkakataon na duwag ako. Pero sigurado naman aaalagaan kita. Makakaasa kang gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Kung ganun, simulan mo na magdasal ngayon pa lang. Banta niya sa CEO. Tanging pagbabanta lamang ang magagawa niya. Dahil oo na, ginugulat siya ng mga sinasabi ni Alonzo. Marahil dahil mas ginugulat din kasi siya ng mga kung anong kasalukuyang nagkakarambulan sa kanyang sikmura. Uy, narinig ko ang chismis ha? Bati kay Kendra ni Prima. Walang kadikit si Kendra sa mga kasamahan niyang pulis. Noon pa man na nag-aaral siya ay hindi na siya lapitin ng mga kaibigan. Sa kasalukuyan, wala siyang maituturing na malapit na kaibigan, kundi ang mga kuya niya at itong sweet sweeper na si Prima. Ang huli ang siyang nakakausap niya tuwing morning break nila. Sa labas siya ng presinto nagmemeryenda, kaya nakilala niya ang masipag na babaeng tagalinis ng kalsada. Ang dami talaga chismoso sa presintong yan. Pabirong tugon niya sa babae. Humagik-gik si Prima. Itinabi nito ang tanga na walis, saka naupo sa tabi niya. Hinatid ka raw kaninang umaga ng mapapangasawa mo. Kumuha siya sa binuksan na puto seko ng babae bago niya itutugunin. Akala ko naman yun tungkol sa pagbubuntis ko na ang nakarating sa'yo. Malakas itong suminghap. Buntis ka? Gulat na bulalas ni Prima. Bumuka pa lang ang bibig niya para magsalita. Pinagulat na ni Kendra ang biglang pagyakap sa kanya ng babae. Grabe! Congrats! Bulong sa kanya ni Prima. Salamat. Hindi man siya sanay sa ganoong tagpo, ay sabi na lamang niya rito. Naku, tama palang chismis na mayaman na mapapangasawa mo. Ang daming food sa pinapasok sa presinto, oh. Biglang bulalas ni Prima. Nang sundan ng mga mata niya ang tinutukoy nito, ay namataan na naman niya ang kaparehong tagpo sa bahay nila. Tila may umarkila ng catering service at sa pagkakataon na iyon ay sa presinto naman kung saan siya nagjo-duty ang handaan. Anak talaga ng bilyonaryong lalaking CEO na yun, oo? Pumapalatak na lang na ani ni Kendra. Agad siyang tumayo upang tunguhin ng lalaking may kagagawan na naman ng pagkain. Huy, sama ko! Makikikain din ako! Habol ni Prima sa kanya. Hinayaan lang niya ang babae. Kakain din naman siya. Ang lagay ba ay ang mga kasamahan niya mga bondat na pulis lang ang makikinabang sa pa-food si Alonzo? Pinadala yata yun ng tatay ng magiging anak niya para sa kanya. Ang tatay ng magiging anak niya. Dahil lang naman at kaka-text lang sa kanya ng, "Eat well po." May kasama pang emoji na may shades at nakangisi. Hindi ba naman mapangisi ang puso ng babaeng pulis dahil sa mga paganoon ni Alonzo? Ay ewan na lamang niya. Ipagluto mo ako. Ha? Ipagluto? Pag-ulit ni Alonzo sa sinabi ni Kendra. Narinig niya iyon pero naniniguro lang siya. Mula sa pagtatanggal ng suot nitong sapatos, ay tinapunan siya ng tingin ng babae. Oo, ipagluto mo ako. Kung ano makita mo sa ref, pwede na yon. Basta makakain lang ako bago matulog. Pero kanina bago tayo umuwi, inaaya na kitang kumain. Ang sabi mo, busog ka pa? Iba yung kanina sa ngayon. Tugon sa kanya ni Kendra sa patamad na tono. Sa kasabi ko naman, kahit anong meron sa ref, diba? Ba't parang nagrereklamo ka? First task pa lang reklamo na agad? Tandailing si Alonzo. Hindi naman sa ganun. Alanganin niyang wika. Naalala niya bigla ang banta ng dalaga sa kanya. Simulan na raw niyang magdasal. Oh, hindi naman pala eh. Kilis na. Masamang magutom ang anak mo. Nagmamandong ani ni Kendra. Sa sinabing iyon nito, ay may pagmamadaling binaklas ng binata ang mga botones nang suot niyang polo sleeveless. Iningat niya rin ang mga manggas noon hanggang sa kaniyang mga siko. Eto na, mahal kong policewoman. Gagawin ko nga palang lahat para sa'yo. Para sa inyo ng magiging anak natin. Nang tumalikod na si Alonzo upang magpunta sa kitchen,
ay napakagatlabi na lamang si Kendra. Hindi siya plastic na tao, kaya aaminin niya sa sariling kahit lalampa-lampa at malambot ang tingin niya sa mapapangasawa, ay nawindang pa rin siya sa walang habas na pagbaklas ng botones ng suot nito kanina. Inutusan lang naman niya itong magluto dahil napuna niyang pagod ito. Sadista na kung sadista, pero ewan ba niya? Gusto niyang lambingin o magpapansin sa ama ng kanyang anak at yun ang naisip niyang paraan. Hay, oo na. Aaminin niyang hindi niya kayang magpasalamat sa lalaki sa pinakita nitong pag-aalaga at pag-aalala sa kanya. Kaya sa ganoong paraan na lang niya babawiin ang pasasalamat. Sa kusina ay otomatikong napakamot sa sariling batok si Alonzo. Nang buksan niya kasi ang fridge ay wala naman siyang maaaring mailuto roon. Dinukot niya na lamang ang kanyang mobile phone. Agad siyang kumonekta sa mami niya. Mom, help me. Ano ba ang pinakamadaling lutuin sa mga nandito? Iniharap niya ang screen ng phone sa loob ng ref. Itlog, iho. Mami naman patawa. Tumawa ang mami niya sa kabilang linya. Ang sabi mo kasi pinakamadali. Sa'yo naman talagang pinakamadaling lutuin sa mga yan. Napaisip si Alonzo. Oo nga naman. Bakit nga ba papahirapan niya pa ang sarili niya? Gayong itlog ang pinakamadaling lutuin sa mga nakikita niya roon. Sa bagay, hindi ko gustong hainan ng processed food si Kendra. Hindi rin naman ako marunong magluto. Eggs lang talaga ang pwede kong makook dito, mami. I told you, pwede mong lagyan ng kamatis ang eggs. Pwede rin namang onion. Pero sa tomatoes ka na lang at masela ng mga buntis. Matapang ang amoy ng onion, son. Alright. Tumatango niya pang sabi sa ina. Maya-maya lamang ay nagpaalam na siya rito. Ang bango naman! Nakangiting nilingon niya si Kendra. Nakapag-shower na pala ito. Itlog lang naman ito, officer. Mga anong oras pa yung matatapos? Naghihikab na tanong ng babae. Sandali lang naman to. Kumukulo na rin naman ng 2 takal ng bigas sa sinalang ko sa rice cooker. Eto, done. Naawat ang sasambitin sana ni Alonzo. Sa muling paglingon niya kasi natutulog na si Kendra sa mesa. Nilapag lang niya sa mesa ang niluto niyang scrambled eggs. Nilapitan ng babae. Hinawi niya ang maiksing buhok nito na tumakip sa mukha ang iilang hibla. Ay, ang daya mo naman. Tinulugan mo lang ang luto ko. Nag-effort pa naman ako kahit pagod ako ngayon sa dami ng trabaho. Natambakan po kasi ako ng trabaho dahil parating nasa sayong isip ko. Pagkausap niya sa tulog na babae. Alonzo fished out his phone from his pocket. Pagkakataon niya kasi iyon upang makuhanan ng litrato si Kendra habang tulog ito. Gagawin niya yung wallpaper. Pagkuway tumayo siya at binuhat na ito. Ililipat niya ang babaeng pulis sa kwartong tinutulugan nila. Malapit na sila sa kwarto nang bigla ay bumulong si Kendra. Ang sarap naman ng itlog mo, Alonzo. Nagulat si Alonzo. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mga pisngi. Umabot ang pag-iinit na iyon hanggang sa tenga niya. Hindi yata at nananaginip si Kendra? Panaginip na ang eksena ay noong unang gabi nila at hindi ang mga tunay na itlog na kanina lamang iniluluto niya para rito. Napakapilya mo naman talagang pulis ka. Kahit sobrang tapang mo. Napakamuding mo rin madalas. Ina-under mo ako. Bukod sa ina-under pressure mo rin ako palagi. Kahit alam mo naman na hindi ako pressure cooker. Salamat ka, maganda ka. Nakangiting wika na lamang ni Alonzo sa tulog na babae. Nailapag na niya ito sa kama. Ilang sandali niya pang pinagmasdan muna si Kendra. Nung mapagtanto niyang himbing na talaga ang tulog nito, ay inayosan niya ang comforter sa katawan nito. Good night. Dream of me again. Bulong ni Alonzo rito bago siya nagpasyang iwan na ito roon. Mahirap na, may pakiramdam siyang kung magtatagal pa siya roon, ay siguradong hihimukin niya ang sarili na makahalik man lang dito. Hindi pa naman nawaglit sa kanyang isipan ang partikular na gabing iyon. Hindi niya gustong ang susunod na halik na mamagitan sa kanila ng babae ay pilit, katulad noong unang maglapat ng kanilang mga labi. Nakangiwi na sa disgusto si Alonzo, pero pinipilit pa rin niyang isubo ang kinakain. Kasalukuyan siyang pinapakain ni Kendra ng instant noodles
na may seaweed strip. Masarap naman iyon, but sadly, hindi iyon para sa kanya. Mayroon pang side dish na pagkalaki-laking pusit. Pinabili yun ng buntis sa kanya bago magsara ang pamosong bilihan noon na matatagpuan sa Binondo, Manila. Ang cute mo talagang kumain, Alonzo! Sa pilitan ng ngiti lang, ang sinagot niya kay Kendra. Sa kamalasan nga ay naglilihi ito at nag-crave sa mga kung ano-ano. Ngunit sa kanya naman pinapakain. Sa dahilang, cute raw siyang ngumuya at lumunok. Sana talaga paglabas ng baby natin ay kasing cute mo siyang ngumuya. Ani pa ng buntis, marahan na pinisil pa ang kanyang pisngi. Hindi sigurado ni Alonzo kung nakukitan talaga sa kanya si Kendra o gumaganti lamang ito. Ang 1 week kasi na nasabi niya ritong bakasyon ng mga kuya nito ay lumagpas na. Naasar nga siya. Wala sa usapan nila ni Cardo, nalalagpas sa mga ito sa 1 linggo. Naawa siya sa magiging ina ng anak niya. Miss na miss na nito ang mga kuya. Kaya nga ba, sinusumpong na ito. Matinding sampol na nga ng sumpong ang ngayon pinagdaraanan niya sa mga kamay nito. Sana'y kumukha mo si baby. Gwapo ko, pero mas gusto ko makuha niya ang ganda at tapang mo. Nang makaraos sa laman ng kanyang bibig, ay seryoso na sabi ni Alonzo kay Kendra. Dahilan niya iyon ng malawak ng ngiti. Hindi niya alam kung guni-guni lamang ba niya. Parati na lang kasing tila natutulala ang babae sa tuwing iningitian niya sa ganoong paraan. Dahil napapansin iyon ni Alonzo, ay nakatuwaan na tuloy niyang ngumiti ng madalas. Sa tuwing natutulala kasi si Kendra sa ngiti niya, iniisip niyang affected na ito sa kanyang presensya. Good sign yun, hindi ba? Maganda ako? Nagagandahan ka sa akin? Natigilan si Alonzo. Kumunot ang kanyang noo. Oo naman. Bakit? May nagsabi ba sa'yo na pangit ka? Sa tingin ko nga ay parang mas gumanda ka ngayon kaysa nung una kita makilala. Na lalaking-lalaki ang galawan mo. Ganun ba? Parang hindi makapaniwalang sambit ni Kendra. Nahimas pa nito ang sariling pisngi. Kailan nga ba yung sinasabi ng mami mo na dapat na akong mag-dress? Soon. Sabi ni mom, between 12 to 18 weeks of pregnancy. Ay, dapat na pala akong mag-ayos ng bakasyon ko sa trabaho. Ha? Bakit? Is there something wrong with you? Nag-aalalang tanong ni Alonzo. Meron eh. Napatayo si Alonzo. Ha? Ano yun? Dapat na ba kitang dalhin sa ospital? Gusto mo bang bumalik tayo kay Dr. Ocampo agad? Sunod-sunod na tanong niya kay Kendra. May pag-aalala ang tono. Natawa ang buntis. Hindi na natuloy ang pagtugon. Inudlot na kasi siya ng tunog ng doorbell. May inaasahan ka bang bisita? Kunot noong tanong ni Kendra kay Alonzo. Bahagyang nag-isip ang lalaki. Parang meron. Yung laundry service. Pumuntak ako nung kukuha ng labada natin. Wait, I'll just check. Tinalikuran na siya ng CEO bago pa man siya makapag-react. Naipilig na lang ni Kendra ang sariling ulo nang maalala niyang ang CEO na kasama niya sa bahay na iyon ay hindi na halos tumatao sa opisina nito. Inuubos na halos ni Alonzo ang oras sa kanya. Minsang naaalimpungatan pa nga siya ng madaling araw ay nakita niya ang butihing lalaki na nasa harap ng laptop nito. Siraulo talaga ng mga kuya niya. Ipinasa na siya kay Alonzo. Officer. Untag ni Alonzo sa naglalaro niyang diwa. Eto nga pala si Prima. Prima? Gulat na ulalas ni Kendra. Gayon din naman ang reaksyon ni Prima nang makita siya. Nagyakap pa sila na animoy napakatagal na nang huli silang magkita. Samantalang kahapon lamang ay magkachismisan sila sa harap ng presinto dahil daily routine na nila iyon. Magkakilala kayo? Nagtatakang tanong ni Alonzo. Oo naman. Si Prima ang sumagot. Isa tong si Kendra sa mga pulis na naka-duty doon sa headquarters kung saan ako nagwawalis. Aba, ikaw pala mapapangasawa nitong si officer ha? Akalain mo? Yeah, small world. Nakilala ko tong si Prima through. Ay oo, through Miss Odessa? Putol ni Prima sinasaad ni Alonzo. Pagkuway pinaglipat ang tingin kay Alonzo at Kendra. Wait nga, Sir Alonzo. Akala ko ba may relasyon kayo ni Miss Odessa? Paano naging kayo nitong si Officer K? Ha?
Ano? Ganda utal na ani ni Alonzo. Sino si Odessa? Pudlot naman ni Kendra sa sinasambit ng lalaki. Paano nga naman tayo nagkaroon ng relasyon? At paanong nasa akin pa ang singsing na to kung may Odessa ka naman pala? Testigo ng buntis. Sa gilid ng mata ni Kendra ay natanong niyang hahawakan sana siya ni Prima. Inangat niyang isa niyang palad bilang pag-awat dito. Saka pinaglipat niya ang mga mata kay Alonzo at Prima. Nang walang tumugon sa mga ito, ay walang salitang iniwan niya ang mga ito roon. Nagtuloy si Kendra sa hagdan. Puminto lang siya nang may maalala. Ubusin mo pa rin yung kinakain mo kahit hindi ako nakatingin. Nakadurong utos niya kay Alonzo. Confused na tumango naman ang lalaki. Sure. Tipid na tugon nito. Si Prima ang sumunod niyang binalingan. Hoy Prima, bantayan mo yan. Isumbong mo sa akin yan kapag nag-iwan ng pagkain sa plato. Ha? Sige. Tularo na sagot din ni Prima. Tumalikod na si Kendra pagkatapos. Halos natulig sina Prima at Alonzo sa ingay ng binagsak niyang pinto. Sorry Sir Alonzo. Maagap na hinging paumanhin ni Prima nang maiwan na sila ng CEO roon. Marahas na bumuga ng hangin si Alonzo. Ayos lang. Susuyuin ko na lang siya. Sana lang ay hindi ako masyadong mahirapan. Ang sana ni Alonzo ay hindi naganap. Nang dahil lamang sa pagbanggit ni Prima ng tungkol kay Odessa, ay ilang araw na naging malamig sa kanya si Kendra. Kung kailan pa naman tila nagiging okay na sila ng ina ng kanyang magiging anak, ay saka pa sila nagkaroon ng tampuhan. Magkatabi pa rin naman sila sa pagtulog. Pero grabe palang magtampo si Kendra. Ni ha, ni ho ay wala talagang sinasabi. Nagsasalita lang ito kapag may inuutos sa kanya. Kung may maganda siyang nakikita sa kabila ng lahat, yun ay ang at least, up until now, ay suot pa rin ito ang singsing na alam nitong malaki ang papel sa pag-uugnay nilang dalawa. Buisit, bakit hindi ko sila makontak? Napuprostrate na ani ni Alonzo. Inis na inoff ang mobile phone pagkatapos. Ilang ulit na niyang sinubukan na kontakin ang sino man sa mga kuya ni Kendra. Ngunit wala siyang sino mang nakausap sa mga ito. Nakadagdag pa iyon sa kanyang alalahanin. Bukod sa pagiging cold kasi ni Kendra, ay daman niyang nalulungkot ito. Alam niyang hinahanap na nito ang presensya ng mga nakakatandang kapatid. Ano bang mga trip nila? Hindi na naiwasan na tanong ni Alonzo sa kawalan. Hindi siya maaaring mag-hire ng private investigator dahil nariyan lang naman ang mga kuya ni Kendra. Mga nagsisipasok pa nga sa presinto. Hindi nang umuwi sa bahay na iyon. Hindi rin siya hinaharap. May kausapin man lang siya ay hindi nito ginagawa. Naguguluhan siya pero hindi niya nalang hinahayaan na mas maguluhan pa ang utak niya. Kung sa kanya lang rin kasi, ay okay lang na wag nang magsibalik ang mga ito. Malabo na iwan niya si Kendra. Frustrated na pinasya na lamang niyang katukin si Kendra sa kwarto. Nag-research siya sa Google ng mga best way para suyuin ang isang babae dahil never pa talaga siyang nagkaka-girlfriend. Sana lang ay effective itong last na gagawin niya. Ang ilan kasi sa nauna na niyang nasubukan na panunuyo ay pumalpak. Besides, this time naman ay sinamahan na niya ng stalk sa social media ng policewoman. Nakakaunti man ang kanyang nakita, ang mahalaga naman ay hindi siya na zero. Then, nahinto na siya sa pagsasalita. Hiniwakan niya palang kasi ang doorknob ay bumukas na iyon. Namataan niya kaagad na wala ang buntis sa kwarto. Fresh lemonade at adobong mani ang baon ni Kendra nang piningin niyang tumambay sa likod bahay nila. May wooden bench doon. Kung hindi pa siya magbabakasyon sa trabaho, ay hindi niya pa marirealize na matagal na pala siyang hindi tumatambay roon. Naka-Indian seat siya. Ang blanket na galing si mama ni Alonzo ay nakatalukbong sa kanya. Yun talaga ang napili niyang blanket dahil mahabog na. Baka lang kasi mas effective ang mahal na blanket kesa sa mumurahin. Nahimas ni Kendra ang sariling tiyan. Kahit naman malungkot siya ngayon, ay hindi niya pababayaan ang anak niya. Ginusto niyang mabuo ang batang kanyang dinadala. Biyaya iyon, kahit kung tutuusin, ay na-request niya lang kung paano iyon makukuha. Napabuntong hininga siya pagkatapos. Mula sa pagtitig sa buwan at mga bituin na nakasaboy sa madilim na kalangitan,
ay nilingon niya si Alonzo de la Rama. Nalimutan mo na yata na isa akong pulis. Aniya sa lalaki. Ngumisi ito, nagkamot sa sariling batok. Oo nga pala, wala rin palang saysay ang paglapit ko ng dahan-dahan para isurprise ka sana. Kumuha si Kendra ng isang piraso ng mani at pinukol ang lalaki. Sapul ito sa noo. Ouch! Pulis ka nga talaga. Ang layo ko pa'y tinamaan mo ng noo ko. Ang OA mo kasi. Nakaismid na ani ng babae. Ilabas mo na yung tinatago mo dyan. Beer ba yan? Tanong niya sa CEO. Tiningala niya ito nang mapatapat sa kinaupuan niya. Mahina siyang tinitik ng lalaki sa kanyang noo. Anong beer? Hoy buntis, bawal sa yung beer. Kahit hindi ako buntis, bawal naman talaga. Alak nga yung dahilan kaya nakabuo tayong dalawa. Mulagat si Alonzo. Nakainom ka pa nung gabing yun? Gulat nitong bulalas. Konti lang. Grabe. Hindi makapaniwalang komento ng lalaki. Sa kadahan-dahan nang inilabas ang kung anong itinatago sa likuran. Baby shoes to, hindi beer. Tinanggap yun ng buntis. Ang cute. Gusto kong ngumiti ka, kaya yan ang naisipan kong ibigay sa'yo. Tinabihan siya ni Alonzo. Gusto ko rin na ikaw ang unang magsuot sa baby natin ng sapatos na yan para makuha niyang katapangan mo. May kunik ba yun? Nagtatakang tanong ni Kendra. Alonzo shrug. Di ko alam. Naisip ko lang kasi nang lahat naman ng paglalakbay sa buhay ay nagsimula sa single step. So baka kapag ikaw magsuot ng unang sapatos sa mga paa ng anak natin, maging matapang din siyang tumayo sa sarili niyang sapatos. Parang bata na tumangutango si Kendra. Sabi nga nila, matapang daw ako. Sa sobrang tapang ko raw, nakuha ko matanggap ang malas na kapalaran na dinulot ko sa buhay ng pamilya ko. Namatay kasi sa panganganak sa akin ng nanay namin. Tapos, si tatay daw nalungkot. Ayun, namatay rin siya sa labis na kalungkutan ng pagkawala ni nanay. Nabigla si Alonzo. Hindi niya alam ang tungkol doon. Kaya pala sobrang lungkot ni Kendra. Inakala siguro na nakakuha na ng tiyempo ang mga kuya niya na iwanan ito dahil nga malas siya sa pamilya. Kendra, okay lang na malungkot. Pero huwag mo sanang ugaliin. Hindi naman ako malungkot. Hindi rin ako masaya. Sakto lang naman. Nasanay na lang ako na banggitin ang tungkol sa sinapit na kapalaran ng mga magulang ko sa tuwing ganito ang mood ng paligid. Mababaw na katwiran ni Kendra. Nagkibit ng mga balikat si Alonzo. Maswerte pala ako kung ganun. Sign na yan na komportable ka ng kasama ko, kaya nakukwento mo na yun sa akin. Umingos ang babae. Maswerte ka naman talaga dahil mapapangasawa mo ako. Natawa si Alonzo. Nilapitan niya ang buntis. Inayos niya ang nakatakip na comforter sa ulo at buong katawan nito. I can be your human comforter tonight. Kung papayagan mo lang ako at kung hindi ka na nagsiselos. Nagkatunog ang pag-ingos ni Kendra. Sino naman ang nagsabi sa'yo nagsiselos ako ha? Karapatan ko magtanong dahil pinikot mo ako no? Malakas na natawa si Alonzo. Walang salita na kinuha niya ang palad ni Kendra. Pinisil niya iyon. Walang kami ni Odessa. Sinabi lang niya yun kay Prima dahil patay na patay siya sa akin. Ako na raw kasi ang pinakamabait na lalaking nakilala niya. Hindi na nagulat ang binata nung humilig si Kendra sa balikat niya. Ikinatuwa niya rin na hinayaan lang nito ang magkasalikop nilang mga palad. Tila sa pagpapabaya nitong iyon ay may nag-usap na rin ang kanilang mga puso. Pasumandali silang nawala ng kibo, insektong panggabi, mabining hangin at mga pintig lamang ng mga puso nila ang ilang segundong narinig sa pagitan nila. Sige na nga, hindi ko na siya pagsesalosan. Pagbasag ni Kendra sa namayaning katahimikan. Somehow naman ay nakaka-relate ako sa kanya. Nag-angat ng ulo ang buntis. Sinuliapan siya. Ikaw rin naman ang pinakamabait na lalaking nakilala ko. Pagak na natawa ang lalaki. Oo, huwag ka nang magselos. Hindi naman makaka-relate si Odessa kapag sinabi ko sa kanyang ikaw ng pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Hinanindigan mo na talaga ako ha? Sabi ni Kendra. Dapat lang. Ako po kasi ang tatay ng anak mo, officer. Walang sense na usapan. Walang aminan na namagitan. Kaya namang magsettle ni Alonzo roon basta hindi siya palayasin ng babae hanggang sa makapanganak ito. Pero oo na, hindi niya kinakaya na makitang malungkot si Kendra
Kailangan na makabalik ng mga kuya nito sa ayaw mo nilang lahat o sa gusto. 14 weeks na si baby. Kailangan ng mag-dress ni mommy. May ngiti sa labi na binasa ni Alonzo ang status ni Kendra sa IG. Sinend iyon sa kanya ni Prima dahil hindi naman for public viewing ang account ng nanay ng kanyang anak. Fresh pa nga iyon, 5 minutes ago pa lang ang post. Bumuntong hininga siya. Ang bilis sa mga araw. Kailan lang ay tinatanong siya ni Kendra kung kailan ito magsusuot ng dress. Hanggang ngayon ay nanghihinayang pa rin siya kung bakit man nagsimula sila ni Kendra sa hindi ayos na usapan. Kumusta ka na, Kendra? Sumpungin ka pa rin ba kahit nariyan ang mga kuya mo? Bulong niya sa litrato ng babae na nasa wallpaper ng kanyang cellphone. Bibigyan kita ng 10 minuto para ipaliwanag sa akin ng lahat, Alonzo. Gulat na nag-angat ng tingin ng CEO nang marinig niya ang pamilyar na tinig na iyon ni Kendra. Kendra, anong ginagawa mo rito? Imbes sa sagutin siya, ay nilapag ng babae sa desk niya ang hawak nitong timer. 10 minuto lang, i-summarize mong lahat magmula sa bigla kang dumating sa bahay hanggang sa lumayas ka kung ayaw mong ma-headlock kita. Banta ni Kendra sa kanya. Pinindot na ang timer. Ano pa bang magagawa ng CEO ng kumpanyang iyon? I'm sorry, Kendra. Nang malaman mo mula kay Dr. Ocampo tungkol sa kondisyon mo, naroon kami ng mga kuya mo. Malapit lang sa ospital. Sila ang tunay na tumulong sa akin mula sa mga hold-uppers. Ang nadatnan mong eksena ay palabas lang. Walang kibo na nakikinig lang si Kendra. Palabas lang yun. Yung sinaktan mo, isa yun sa bodyguards ko. Na-blackmail kasi kami ng mga kuya mo, kaya wala kaming choice. Pumayag kami para sa utang na loob. Hindi nga nagkamali sila Cardo ng hula. Sisingilin mo ko. Magkakapatid lang kayo. Magkwento ka lang. Hindi ko sinabing magbigay ka ng side comments. Asik ni Kendra sa kanya. Tumangutan mo ang CEO. Nang singilin mo ko at magbunga yun, napilitan din ako na pakisamahan ka dahil sa mga kuya mo. Iniwan ka nila sa akin dahil gusto nilang malaman mo na dapat ka na magkaroon ng sariling buhay nang wala sila. Bukod sa dapat lang na magkaroon ka ng anak. Tumayo si Kendra at namewang. Ay bakit hindi mo man lang ako binigyan ng tip na sabay-sabay pala ang plano ng pagpapakasal ng tatlo na yun kaya nila ako iniwan sa'yo? Ayun, nakaayos ng kasal nila. Tapos tayo, ano? Maghihintay pa dahil hindi naman pwedeng sukob. Tumayo na rin si Alonzo. Hindi ko alam ang tungkol doon. Kung nalaman ko lang. Ay ano? Ano? Magsalita ka! Dinunggol ni Kendra ang dibdib ng CEO. Pagak na natawa ang lalaki. Ang ganda mo sa hairpin na yan at sa suot mong dress. Sa sinabi niya ay biglang nawala ng sinasabi ang babae. Kung nalaman ko lang na magpapakasal pala sila, sana hindi na kita iniwan sa bahay niyo. Iniwan kita pagkatapos ng gabing pag-uusap natin sa likod bahay dahil hindi ko kinakaya na makita kang malungkot. Ang usapan kasi namin ng mga kuya mo, uuwi lang sila kung aalis na ako. Hahayaan ka lang daw kasi nila sa piling ko kung mahal na kita at mahal mo na rin ako. Dinaya ka lang nila. Magpapakasal na sila. Ang tanga mo talagang lampa ka. Ngilid sa luha ang mga mata na sabi ni Kendra. Mahal mo ba ako, ha? Nakakainis ka? Hindi ako ganito noon. Pero dahil sa'yo, naging pabebe na ako. Mahal kitang buwisit ka. Hinahanap na kasi kita. Hindi kami makatulog ng anak mo kakaisip sa'yo. Halakhak ang tinugon doon ni Alonzo. Kinabig niya ang buntis, papalapit sa kanyang dibdib. I love you too. At kung tatanungin mo ko kung gaano kita kamahal, simulan mo ng bilangin ng alon, Kendra. Nag-angat ng tingin si Kendra at pagkatapos ng ilang sandali nilang titigan, mga labi naman nila ang nanghina. Muli, sa opisina na iyon ng CEO, ay nagsalo ang kanilang mga katawan dahil sa labis na kasabikan sa bawat isa. Nang sabay na nilang maabot ang Gloria, kakatuwa na ang tunog na ng wedding bell. Ang sumunod na narinig na nila bago nilang muling pinagpingki ang kanilang mga labi. Wakas. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang.